Gusto mo bang matutong mag-repair ng washing machine at spin dryer? At paano magpalit ng wash timer na 3-wire? Ang papalitan po natin ay 6-wire. Lahat po ay ipapakita ko sa inyo. Lumalabas ang tubig kahit na hindi nakadrain. Ito po, yung tinatawag na rubber drain. Ipapaliwanag ko po kung hindi gumagana ang spin motor mo or yung wash motor. At paano mag-test ng capacitor ng washing machine at dryer. Lahat po ituturo ko, kaya panoorin mo to. Kung gusto mo matutong mag-repair ng automatic washing machine, ay marami po akong video na ina-upload. Pero kung minsan, madalas na ginagamit natin ay manual. Ibig sabihin ng manual, yung mga dipihit na timer. Okay? So kapag sinabing manual, ang washing machine mo, ito po yon. May wash, dryer, twin tab. Kapag sinabing automatic, ay yung mga push button na ginagamit natin. Okay? So unahin po natin itong tinatawag na rubber drain. Ito po yung problema kapag lumalabas ang tubig kahit na hindi naka-drain. Ito po yung drain selector. Kahit na naka-off po ito, lumalabas ang tubig, ito yung nasa likod ng washing machine. Kailangan mo lang buksan at linisin mo. Kapag malinis, ganun pa rin, ito yung palitan mo. Universal rubber drain. Marami na bibili po sa online. Okay? So ito po usually one size lang kapag sinabi mong universal rubber drain. At kapag naman tinaas mo yung hose ng washing machine, papasok yung tubig sa dryer. Ito po yung palitan mo. Universal rubber drain. Okay? So alisin ko na po ito. Tapos na po tayo. Paano mag-test ng capacitor? Ito po yung tinatawag na 2-in-1 capacitor. Ibig sabihin ng 2-in-1, dalawa po yung kanyang sinusuplayan. Ito po yung sa washing machine. Ito po yung sa spin dryer. Paano mo nalaman? Meron pong nakalagay dito na 10UF. Ibig sabihin ng 10UF ay pang washing machine po ito. Ibig sabihin ng 4.5, ibig sabihin po pang spin dryer yan. So halimbawa, nasira po yung capacitor ng 4.5 or yung sa dryer. Paano mo nalaman kung sira? Gamit po tayo ng tester. Iselect po natin ng X1K. Sa X1K, yung reading na makukuha po natin ay ganito. Ito po yung babasahin po natin. Ayan po, yung ilalim na yan. Ito po yung 2. Ito po yung 2.5. Ito yung 3. Ito yung 4. Ganyan po tayo magbasa mga repairman. No? So, ibig sabihin yung 1UF, ito. Okay? So, abang nakasilap ng X1K, itest po natin yung capacitor ng dryer na 4.5. Testerin po natin. Ayan, meron. Kapag gumalaw po yung tester natin, ibig sabihin po, good ang capacitor. Kapag walang reading, ibig sabihin sira po yung capacitor ng dryer. Kapag nasira po yung capacitor ng dryer, hindi mo kailangan alisin to. Kasi okay pa to. Kaya nga po ano siya, separated. Ito yung capacitor ng washing machine, ito yung dryer. Kapag nasira, wala kang mahanap na 4.5. Usually, wala kang mahanap na 4.5, no? So, bibilin mo, 5UF na. Hanggang 5UF ka lang. Okay? So, ito naman po yung capacitor ng washing machine. Paano mo nalaman pag mahina? So, hindi po siya nangangalahati. Ayan, mga repairman, no? Okay, so yun po, ayan, no? Mahigit kalahati siya, ibig sabihin, good pa yan. Okay, kapag wala sa kalahati, ibig sabihin po, sira na po, or mahina na ang capacitor ng washing machine. Kasi nga po, 10UF siya. So, ibig sabihin po, mahigit kalahati po yan sa reading. Okay, kapag nasira po yung capacitor ng washing machine, hindi mo kailangan palitan to dahil good pa to. Ito lang yung papalitan mo. I-cut mo lang dito at ilagay mo yung bagong capacitor na nabili mo. Okay, so tapos na po tayo sa 2-in-1 na capacitor ng washing at dryer. Paano magpalit ng wash timer na 3-wire? Ito po yung common, yung nakahiwalay. Yung magkasama na yan, ito yung forward tsaka reverse ng washing machine. So laging tandaan, yung nakahiwalay, ito po yung common. Paano malalaman? Ito po siya. Okay, kung bubuksan nyo po yung taas ng washing machine, ito yung makikita ninyo, wash timer, yung kanyang drain selector, at ito yung kanyang spin timer. Unang gagawin po natin, ito lang mga repairman, no? Ito lang yung ikakat mo. Ikakat mo ng buo dito yan, putulin mo ng buo. Okay, tapos ilalagay, ayan, ang mga repairman, no? Meron siyang 3-wire, katulad po nito, 3-wire. Okay, hindi mo na kailangan isama to. Hindi mo na kailangan isama yung 6-wire na yan. Okay, mas madali po talaga, kung gagamitin mo, ay 3-wire na lang. Ito nga po. Paano mag-connect? Ito yung common. Okay, putulin mo dito yan. Okay, ikat natin, no? Ikat natin yan. Ayan. So, dyan ka na magtatap. Ayan, no? Ito yung common, yung nakahiwalay. Ito yung forward tsaka reverse, yung magkasama. Okay, madaling salita, ito po yung wire na yan. Ito po yan, no? Common ito, common. Okay, so common nito, balutan natin. Ito yung nakahiwalay na yan, common nito. Itatap mo lang dito yan. Okay, basta nakahiwalay po yan ng common. Ayan, nakatap na. Tapos, ito po yung common, ha? Tapos, ito naman po, yung yellow tsaka anong kulay na to, yan ang forward tsaka reverse. Oh, ito yan, forward tsaka reverse. Ilalagay mo ngayon yan dito sa dalawang wire na magkasama ng inyong
wash timer. O, kahit magkabaliktad ang pagkakalagay, walang problema. Basta huwag lang magkakadikit. Tapos, ilagyan mo ng electrical tape. Okay? Yung spin dryer mo, walang ugong yung motor, ayaw umikot. Kapag walang ugong yung motor, ito yung check mo, yung tinatawag na door switch. Kapag kasi binaba mo yung cover ng spin dryer, mag-on to. Kapag tinaas mo, mag-off siya. Parang ganito. Kapag binaba mo yung cover, mag-on yan. Kapag yung cover ay tinaas mo, mag-off yan. Okay? So kapag walang power, wala pong contact yan. So kailangan siyang liyahin. Liyahin mo, pagdikitin mo yung dalawa, ganyan, para maliya baliktara. Kailangan baliktara po yung liya. O, ganyan lang. Tapos, baba mo ng konti para dikit na dikit talaga kapag binaba yung cover. So, yun lang mga ka-repairman.